Sa akala nila dahil matanda na ako, wala na akong silbi. Sa akala nila tapos na ang panahon ko. At ang pinakamalaking pagkakamali nila ang isiping takot ako. Sa pinakasagradong sandali, habang tumutunog ang kampana ng simbahan ng San Agustin sa Intramuros bilang pamamaalam, nakatanggap ako ng isang pagbabanta. Hindi sa telepono, hindi sa sulat, kundi mismo sa tabi ng kabaong ng aking yumaong kapatid. Iyon ang pinakamadilim na Lunes sa aking buhay. Ako si Tomas, 64 na taong gulang. Nakatayo ako noon. Ang aking kamay ay nakapatong sa malamig na kahoy ng kabaong ni Miguel, ang aking kapatid. Ang amoy ng insenso sa loob ng lumang simbahan ay humahalo sa amoy ng mga puting bulaklak na lumilikha ng isang mabigat at malungkot na pakiramdam. Ngunit bigla, ang katahimikan ay nabasag. Hindi dahil sa iyak, kundi dahil sa amoy ng isang matapang at mamahaling pabango na sumampal sa aking ilong. Si Junjun, ang aking pamangkin, ang nag-iisang anak na lalaki ni Miguel. Lumitaw siya sa aking tabi. Nakasuot siya ng itim na sweat, makintab at mamahalin na marahil ay katumbas ng isang taong sweldo ng ordinaryong manggagawa. Ngunit sa halip na lumuhod at magdasal para sa kaluluwa ng kanyang ama, inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tainga. Ang hininga niya ay mainit sa aking leeg, dala ang lamig ng kasakiman, bumulong siya. Ang bawat salita ay mariin. Tumatarak sa aking puso na parang patalim. Tito Tomas, makinig kang mabuti. Mayroon ka na lang 72 oras. 72 oras para pirmahan ang paglilipat ng lahat ng restaurant sa pangalan ko. Kapag lumipas ang 3 araw at hindi ka pumirma, idedemanda kita. Ipapakulong kita dahil sa pagnanakaw sa kaban ng kumpanya. Sisirain ko ang pangalan at dangal na iningatan mo sa buong buhay mo. Natigilan ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Umatras siya ng isang hakbang at tumingin sa akin. Sa kanyang labi ay may isang ngiti. Hindi ito ang malungkot na ngiti na inaasahan mo sa isang libing. Hindi ito ang ngiti ng isang mandaragit na nakasukol ng kanyang biktima. Ito ang ngiti ng kayabangan. Tinitigan niya ako na parabang sinasabi, matanda ka na, talo ka na. Sinundan ko ng tingin ang kanyang pag-alis. Naglakad siya patungo sa magarang kotse na nakaparada sa labas sa mabatong kalsada ng Intramuros. Doon, naghihintay ang kanyang asawa, si Angelica. Pareho silang nakatingin sa akin, ang kanilang mga mata ay punong-puno ng tagumpay. Akala nila nanalo na sila sa loto. Ano ba ang habol nila? Ang aming pamilya ay may 5 restaurant. Mula sa Binondo hanggang Makati. Isang imperyo ng pagkain na nagkakahalaga ng mahigit 450 milyong piso, 450 million. 450 milyong piso, iyan ang nakikita ni Junjun. Pero para sa akin, iyan ay dugo at pawis, iyan ang luha at buong buhay naming magkapatid. At ngayon, habang hindi pa lumalamig ang bangkay ng kanyang ama, gusto na niyang agawin ang lahat. Mga kaibigan, sa ating kultura bilang mga Pilipino, may isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Ito ang utang na loob. Ngunit si Junjun, ang pamangkin na kinalung ko mula pa noong sanggol siya, mukhang nakalimutan na niya ito. Pinanood ko siyang maglakad ng taas noo sa gitna ng mga tao. Kinakamayan niya ang mga supplier, tumatango sa mga lumang empleyado at nagpapanggap na isang mabuting anak na nagdadalamhati. Pero alam ko ang totoo. Naalala ko ang nakaraan. Noong naghihirap si Miguel sa negosyo, ako ang sumalo sa lahat. Ako ang nagbayad ng matrikula ni Junjun sa pinakamagandang universidad sa Maynila. Ako ang bumili ng una niyang kotse. Nang kailangan niya ng puhunan, ako ang kumuha sa sarili kong ipon para ibigay sa kanya. Hindi ako naningil kahit kailan. Dahil ang sabi ko, pamilya tayo. Ang pamilya ay nagtutulungan. Ang pamilya ay sandalan. Ngunit ngayong araw, ang pamilyang inalagaan ko ay siya ring tumuklaw sa akin. Ang ginawa niya ay hindi lang kasakiman. Ito ay pambabastos. Binabastos niya ang alaala ng kanyang ama. Tinatapakan niya ang dangal ng kanyang tiyuhin
na tumayong pangalawang ama niya. Matagal nang pinagplanuhan nina Junjun at Angelica ang araw na ito. Nakikita ko yun sa mga mata nila, sa mga papeles na handa na nilang ilabas sa mismong araw ng libing. Ang tingin nila sa akin ay pabigat. Tingin nila sa akin ay isang ulyanin at makalumang matanda na humaharang sa kanilang kayamanan. Akala nila bibigay ako. Akala nila dahil sa lungkot ko sa pagkawala ng aking kapatid, magiging mahina ako. Napipirmahan ko ang kahit anong papel para lang matahimik. Akala nila madaling takutin ang matatanda. Walang utang na loob. Iyan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Walang galang, walang respeto. Ang isang anak na kayang pagbantaan ang sariling kadugo sa harap ng kabaong ng kanyang ama, alang-alang sa pera. Wala nang masasakit pa sa katotohanan ito. Sa rearview mirror ng luma kong Toyota, nakita kong nawala ang ngiti ni Junjun. Napansin niyang hindi ako umiyak. Napansin niyang hindi ako nanginginig sa takot. Inasahan niyang magmamakaawa ako. Inasahan niyang isusumbat ko ang mga naitulong ko, pero hindi. Hindi ko ibinigay sa kanya ang kasiyahang iyon, na natili lang akong tahimik. Isang katahimikan na mas nakakatakot pa sa libu-libong sigaw. Akala ni Junjun, hawak niya ang alas. Bata siya. Walang awa siya. Mayroon siyang mamahaling abogado at mga papeles na mukhang legal. Akala niya ang susunod na 72 oras ay ang katapusan ko sa aming kumpanya. Pero nagkakamali siya. Isang malaking pagkakamali. Hindi niya alam na bago kainin ng Alzheimer's ang alaala ni Miguel, nagkaroon kami ng isang masinsinang usapan. Hindi niya alam kung ano ang nakatago sa kahadeyero ng aking ina si Lola Agnes. Hindi niya alam na ang pasensya ng isang matanda ay hindi kahinaan. Ito ay paghahanda. Hindi ako natatakot sa bantaan niya. Sa katunayan, ang bulong niya sa simbahan ang gumising sa natutulog na leon sa loob ko. Ang pagkatao ko na lumaban sa negosyo sa loob ng 40 taon, tumalikod ako sa puntod ng aking kapatid at nangako sa aking sarili, Miguel, aking kapatid, hindi ko hahayaang sirain niya ang pinaghirapan natin. Tuturuan ko siya ng huling leksyon, isang leksyon na dapat noon pa natin itinuro sa kanya. Hindi ito paghihiganti. Ang paghihiganti ay para sa mga taong galit. Ito ay katarungan. Hindi ko lang babawiin ang akin. Ibubunyag ko ang tunay nilang kulay. Ipapakita ko sa buong Maynila kung gaano kaitim ang budhi sa likod ng magagarang damit at matatamis na salita. Gusto nilang maglaro sa batas? Pues sasabayan ko sila. Gusto nilang pag-usapan ang pera? Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang may hawak ng susi. Junjun at Angelica, namnamin ninyo ang 72 oras na ito. Magdiwang kayo sa inyong inaakalang tagumpay dahil pagdating ng Huwebes ng tanghali, sa oras na pumasok kayo sa opisina ng abogado, hindi ang pirma ko ang sasalubong sa inyo. Ang sasalubong sa inyo ay ang katotohanang hindi ninyo inaasahan. Isang katotohanan na magpapagsisisi sa inyo kung bakit nyo pa kinalaban ang pamilya. Ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ay hindi lang tungkol sa agawan ng lupa o pera. Ito ay kwento ng pagtindig para sa dangal, tungkol sa pagprotekta sa tradisyon laban sa kasakiman. Bago ko ikwento kung paano ko binaliktad ang sitwasyon at kung paano ko pinayuko ang mga mapagmataas, mayroon akong tanong sa inyo. Kayo na nakikinig ngayon, mayroon ba sa inyo ang naranasan na ring traidorin ng sariling kadugo? Naranasan nyo na bang suklian ng kasamaan ang inyong kabutihan? Kung oo, pakiusap, mag-comment kayo sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong kwento. Sabihin ninyo kung taga saan kayo mula saang probinsya o lungsod. Ang inyong mga kwento ay magpapalakas sa loob ko para malaman kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. At kung naniniwala kayo na nastihulimang pagsisisi at na ang katarungan ay laging nagwawagi, pakipindot ang subscribe button at ilike ang video na ito. Samahan ninyo ako hanggang sa huli. Ngayon, ibalik natin ang panahon, hayaan ninyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat at kung bakit ang isang tahimik na tiyuhin ay napilitang ilabas ang kanyang bangis laban sa sariling pamangkin. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na kusina sa Maynila. 3 dekada na ang nakalilipas
Pagkatapos kong iwanan ng sementeryo, hindi ako kaagad umuwi. Sa halip, minaneho ko ang lumakong Honda Civic patungo sa lumang distrito ng Binondo. Dito nagsimula ang lahat. Dito sa mga kalsadang amoy bawang at suka, nabuo ang pangarap naming magkapatid. Habang nakahawak ako sa manibela, hindi ko mapigilang balikan ang nakaraan. Ang alaala ay parang isang lumang pelikula na paulit-ulit na nagpe-play sa aking isipan. Naalala ko nung taong 1992. Bata pa kami noon ni Miguel. Puno ng sigla, puno ng pag-asa. Wala kaming malaking puhunan. Ang mayroon lang kami ay ang lakas ng loob at ang lumang kwaderno ng aming inay Agnes. Sa kwadernong iyon nakasulat ang sikreto ng aming tagumpay, ang recipe ng adobo na tinimplahan ng pagmamahal. Ang sinigang na may tamang asim na gumigising sa diwa, si Miguel, ang aking kapatid. Siya ang may mahikang kamay sa kusina. Naalala ko pa noong araw ng aming pagbubukas, siya ay nakasuot ng puting apron na may mantsa ng tomato sauce, pero ang ngiti niya ay abot hanggang tainga. Nakaakbay kami sa isa't isa, mga magkapatid na nangakong hinding-hindi mag-iiwanan. Kuya Tomas, sabi niya sa akin noon, balang araw, hindi lang sa Binondo tayo kilala. Buong Pilipinas, titikman ang luto ni inay. At tinupad namin iyon. Sa loob ng 30 taon, nagtrabaho kami ng walang humpay. Mula sa isang maliit na karinderya, napalago namin ito sa 5 malalaking restaurant. Nakaipon kami, nakapagpundar. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nanatili kaming magkapatid, walang lamangan, walang inggitan. Hati kami sa lahat 50-50 dahil iyon ang turo ng aming magulang, pero ang tadhana ay sadyang mapaglaro at malupit. 3 taon na ang nakararaan, nagsimulang magbago ang lahat. Si Miguel, na dating matalas ang isip, ay nagsimulang makalimot. Una, mga simpleng bagay lang. Nakalimutan niya kung saan inilagay ang susi ng bodega. Nakalimutan niya ang pangalan ng aming suking tindera ng gulay. Inakala namin na dala lang ito ng pagtanda o pagod, pero hindi. Isang hapon, 6 na buwan, bago siya namatay, natagpuan ko siya sa kusina ng aming restaurant sa Makati. Nakatayo siya sa harap ng kaldero, tulala, umiiyak. Kuya, garalgal ang boses niya. Kuya, tulungan mo ako. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala kung paano timplahin ang sauce ni inay. Nawawala sa isip ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kapatid ko, ang partner ko, unti-unti siyang kinakain ng sakit na Alzheimer's. Sa mga panahong iyon, ako ang naging mata at utak niya. Ako ang nagmamaneho para sa kanya kapag naliligaw siya papunta sa restaurant na 3 dekada na niyang pinapasukan. Ako ang nagpapaalala sa kanya kung sino ang mga tao sa paligid niya. Nasaan si Junjun noong mga panahong iyon? Nasaan ang mabuting anak noong kailangan siya ng kanyang ama? Wala siya. Si Junjun ay abala sa pagsusugal, abala sa pagpapalit ng kotse, abala sa pagwawaldas ng perang padala ng ama niya. Dadating lang siya sa restaurant kapag kailangan niya ng pera. Dad, pahingi ng pambayad sa credit card. Dad, kailangan ko ng bagong investment. Ni minsan, hindi ko siya nakitang nag-alaga kay Miguel. Ni minsan, hindi niya pinalitan ang damit ng ama niya noong hindi na ito makakilos ng maayos. Ang tanging ginawa niya ay ang paulit-ulit na pagbulong sa tenga ng kanyang ama. Dad, magretiro ka na. Ibigay mo na sa akin ang negosyo. Matanda ka na. Magpahinga ka na lang. Stress, iyon ang ibinigay niya sa kanyang ama, ang sakit ng kalooban. Alam ni Miguel na ang anak niya ay walang alam sa pagpapatakbo ng restaurant. Alam niyang gusto lang ni Junjun ang pera, hindi ang trabaho. Kaya noong namatay si Miguel, noong sinabi ng doktor na inatake siya ng stroke dahil sa sobrang stress, naniwala ako. Paanong hindi siya mai-stress? Ang sarili niyang dugo at laman ay parang buwitre na nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Pero ngayon, habang nagmamaneho ako pabalik sa aking maliit na apartment, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang sabi ni Junjun kanina sa simbahan, pumirma daw ang tatay niya sa mga dokumento, 6 na buwan na ang nakakaraan. 6 na buwan na ang nakakaraan. Sa panahong iyon, si Miguel ay hindi na makatanda kung paano magtimpla ng kape. Sa panahong iyon, ang kamay niya
ay nanginginig na parang dahon tuwing hahawak ng kutsara. Paano siya makakapirma ng mga legal na dokumento nang may malinaw na pag-iisip? Hininto ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Huminga ako ng malalim. Ang luhang kanina ko pa pinipigil ay tuluyan ng pumatak. Hindi dahil sa takot kay Junjun, kundi dahil sa awa sa aking kapatid. Miguel, patawarin mo ako kung naging bulag ako. Patawarin mo ako kung hindi kita naipagtanggol sa sarili mong anak habang nabubuhay ka pa. Pero nangangako ako sa iyo ngayon, hinding-hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang pinaghirapan natin. Ang recipe ni Inay ay hindi magiging pambayad sa utang sa sugal. Ang pawis mo ay hindi magiging panggasolina ng BMW ng anak mong walang utang na loob. Pinunasan ko ang aking luha. Binuhay ko ulit ang makina ng aking lumang Honda. Ang makina ay umungol, parang handa na sa laban. Bukas na bukas din pupunta ako sa opisina, haharapin ko si Junjun at aalamin ko ang totoo. Kinabukasan pagkatapos ng libing, bumalik ako sa aming lumang opisina sa itaas ng restaurant sa Escolta. Ito ang kwartong saksi sa lahat. Dito kami nagbilang ng unang kita. Dito kami nag-celebrate noong nabayaran namin ang huli naming utang sa bangko. Ang kwartong ito ay amoy lumang papel at kape. Pero ngayon, parang iba na ang hangin sa loob. Si Junjun ay nakaupo sa silya na dating inuupuan ng tatay niya. Ang silyang iyon ay parang masyadong malaki para sa kanya. Hindi dahil maliit siya, kundi dahil napakaliit ng kanyang pagkatao kumpara kay Miguel. Nakataas ang kanyang mga paa sa mesa. May hawak siyang mamahaling ballpen na pinaglalaroan niya sa kanyang mga daliri. Mabuti naman at dumating ka, Uncle Thomas, sabi niya nang hindi man lang tumatayo. Oras na para pag-usapan ng business. Business, ang lakas ng loob niyang gamitin ang salitang iyon. Nasaan ang mga papel, Junjun? Ang tanong ko. Muli, pinanatili kong kalmado ang aking boses. Ayaw kong makita niya ang galit na kumukulo sa dibdib ko. Inilapag niya ang isang makapal na leather folder sa mesa. Nandyan lahat. Power of attorney, deed of assignment, lahat yan pirmado ni Daddy bago siya lumala. Lumapit ako sa mesa, kinuha ko ang folder. Ang mga papel ay may mga dilaw na sticky notes kung saan ako dapat pumirma. Pero hindi ang pirma ko ang hinanap ko. Hinanap ko ang pirma ni Miguel. Nakita ko ito sa ibaba ng bawat pahina. Miguel O. Brennan. Tinitigan ko ang mga pirma. Matagal. At habang mas tumatagal ang pagtingin ko, mas lumalakas ang kabog ng dibdib ko. May mali. Mayroong malaking mali. Kilala ko ang sulat ng kapatid ko. Kahit noong malakas pa siya, ang sulat ni Miguel ay parang sulat ng doktor. Mahirap basahin, magulo, mabilis. Pero ang mga pirmang ito, ang mga pirmang nasa harap ko ngayon, masyadong malinis, masyadong maayos. Ang bawat kurba ng letrang M ay perpekto. Ang bawat tuldok ay nasa tamang pwesto. Walang bahid ng panginginig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Paano ito nangyari? 6 na buwan na ang nakakaraan kasabay ng petsa sa dokumentong ito, si Miguel ay hindi na makahawak ng baso nang hindi natatapon ng tubig dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Ang sakit niya ay umatake na sa kanyang nervous system. Maging ang pagpirma sa tseke ay hindi na niya magawa, kaya ako na ang pumipirma para sa aming joint account. Bakit ang tahimik mo, Uncle? Ang boses ni Junjun ay puno ng pang-uuyam. Nagugulat ka ba na mas pinagkatiwalaan ako ni Daddy kaysa sayo? Tiningnan ko siya. Ang mukha niya ay puno ng kayabangan pero sa mga mata niya may nakita akong takot. Takot na baka mabuking siya. Junjun, sabi ko ng mahina, ang kapatid ko, ang tatay mo, hindi na makapagsulat ng pangalan niya noong mga panahong ito. Paano niya napirmahan ito ng ganito kaayos? Nanigas ang panga ni Junjun. Tumayo siya at inayos ang kanyang coat. Maganda ang kondisyon niya noong araw na yon, malinaw ang isip niya. At huwag mo akong subukang baliktarin, Uncle Thomas. Ang mga dokumentong iyan ay notaryado, legal yan. Lumapit siya sa akin. Ang mukha niya ay halos dumikit na sa mukha ko. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa simbahan, mayroon ka na lang natitirang oras. Kapag hindi mo pinirmahan ang transition documents para ibigay sa akin ang 30% na share mo,
Ipapakulong kita. May nakita kaming mga discrepancy sa libro. Pagnanakaw, Uncle, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa matandang tulad mo sa loob ng bilibid? Ang banta niya ay parang hangin na lang sa akin ngayon dahil hawak ko na ang susi. Ang mga pirma na ito ang ebidensya ng kanyang kasinungalingan. Kakausapin ko ang abogado ko, sabi ko, at isinara ang folder. Gawin mo, sagot niya, pero siguraduhin mong magaling ang abogado mo dahil sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit 5 duling. Tumalikod ako at naglakad palabas. Bago ako tuluyang lumabas ng pinto, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko siyang mabilis na nag-text sa kanyang cellphone, marahil ay kay Angelica. Ang kanyang pagiging kampante ay unti-unti nang nabibitak. Pagkasakay ko sa kotse, kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Kinuha ko ang card na matagal ko nang itinatago. Attorney Catherine O'Brien, Corporate Litigation and Fraud Investigation. Si Catherine. Ang babaeng laging kumakain sa restaurant namin tuwing Biyernes ng gabi sa loob ng 5 taon. Ang babaeng laging pumupuri sa adobo ni Miguel. Sinabi niya sa akin noon, "Tomas, kapag may naging problema ka, tawagan mo ako." Sana, Catherine, totoo ang sinabi mo. Dahil ngayon, kailangan ko ng tulong higit pa sa inaakala mo. 8:00 ng umaga kinabukasan, nasa Makati na ako. Nakaupo ako sa isang malamig na opisina sa ika-20 palapag, nakatanaw sa Manila Bay. Ang opisina ni Attorney Catherine O'Brien ay hindi katulad ng maalikabok na opisina namin sa eskolta. Dito lahat ay moderno, malinis at amoy kape na bagong giling. Pumasok si Catherine. Isa siyang babaeng nasa edad 50, may suot na salamin na nagpapatalas lalo sa kanyang matalinong mga mata. Kilala siya bilang isang shark sa korte, pero para sa akin, isa lang siyang tapat na suki. "Tomas," sabi niya sabay abot ng kape, "nakikiramay ako sa pagkawala ni Miguel. Napakabuting tao ng kapatid mo." "Salamat, attorney," sagot ko. "Pero hindi ako naparito para lang sa kape. May problema ako, malaking problema." Inilatag ko sa mesa ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang banta ni Junjun sa libing. Sinabi ko ang tungkol sa mga dokumento. Sinabi ko ang tungkol sa aking hinala sa mga pirma. At ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ng dokumento na lihim kong kinunan gamit ang aking cellphone kagabi. Tahimik na nakinig si Catherine. Ang kanyang ballpen ay mabilis na nagsusulat sa kanyang dilaw na notepad. Nang matapos ako, tumigil siya, tinitigan niya ang mga litrato sa kanyang iPad. "Ang pirma na ito," bulong niya, "masyadong perfect. Tomas, tama ka. Kilala ko ang pirma ni Miguel sa mga resibo ng credit card niya tuwing kumakain siya. Hindi ganito yun." May pinindot siya sa kanyang telepono. "Daniel, pumasok ka dito. Dalhin mo ang forensic kit mo." Ilang sandali pa, pumasok ang isang lalaking nasa edad 30, si Daniel Chen. Isang ekspertong forensic document examiner. Inilatag niya ang kanyang laptop at ikinumpara ang mga litrato ng power of attorney sa mga lumang kontrata na pirmado ni Miguel noong malakas pa siya. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Naririnig ko lang ang tunog ng mouse at keyboard. Nakatingin ako sa malaking screen sa dingding. Pinalaki ni Daniel ang mga imahe ng pirma. "Tingnan niyo ito," sabi ni Daniel sabay turo sa screen. "Kapag ang isang tao ay pumipirma ng natural, may tinatawag tayong pen pressure variation. Ibig sabihin may mga parte na madiin, may mga parte na magaan. Pero sa dokumentong ito ni Junjun, ang diin ng tinta ay pare-pareho mula simula hanggang dulo." Tumingin siya sa akin. "Mr. Brennan, ang ibig sabihin nito, ang taong pumirma nito ay hindi nagsusulat. Siya ay gumuguhit. Tracing ang tawag dito. Ginaya nila ang pirma mula sa ibang papel, marahil gamit ang lightbox or carbon paper. At may idinagdag pa siya na nagpatindig ng balahibo ko. Isa pa, Mr. Brennan, ang sakit na Alzheimer's at Parkinson ay nagiiwan ng microtremors o maliliit na panginginig sa sulat. Sa mga huling pirma ng kapatid mo, kitang-kita iyon. Pero dito sa papel ni Junjun, wala. Napaka-smooth ng linya. Imposible ito para sa isang taong may sakit na neurological." Napabuntong hininga ako. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Hindi ako nababaliw.
Tama ang hinala ko. Peke ang mga dokumento. Ngumiti si Catherine pero hindi ito ang mabait na ngiti na ibinibigay niya kapag nasasarapan siya sa pagkain. Ito ang ngiti ng isang abogado na nakahanap ng butas sa depensa ng kalaban. Tomas, sabi niya, ang mga dokumentong hawak ni Junjun ay walang bisa. Basura ang mga yan. Pwede natin siyang kasuhan ng falsification of public documents. Pero tumigil siya at tumingin sa akin ng seryoso. Pero hindi lang yan ang laban natin. May isang bagay na hindi alam ni Junjun, isang bagay na mas malaki pa sa mga peking pirma na ito. At ang bagay na yun ang magpapabagsak sa kanya ng tuluyan. Kinabahan ako. Anong ibig mong sabihin, attorney? Tumayo si Catherine at kumuha ng isa pang folder mula sa kanyang cabinet. Isang makapal na folder na may tatak na Brennan. Tomas, naalala mo ba nung 1998? Nung may customer na nadula sa restaurant at nagbanta na kakasuhan kayo? Diba't in-advise ng abogado niyo noon na protektahan ang mga asset ninyo? Tumango ako. Oo, ang sabi niya, gumawa kami ng korporasyon. Hindi lang korporasyon ang ginawa niya, sabi ni Catherine. Matalino ang abogado niyo noon. Itinayo niya ang Brennan Family Trust. Natulala ako. Family Trust? Pamilyar ang salita pero sa totoo lang, noong pinapirma kami ng mga dokumento noon, hindi ko na masyadong inintindi ang mga detalye. Ang alam ko lang para ito sa proteksyon ng negosyo. Nagpatuloy si Catherine at bawat salita niya ay parang bombang sumasabog sa aking pandinig. Tomas, ang Brennan's Restaurant Group ay hindi pag-aari mo at ni Miguel bilang individual. Ito ay pag-aari ng trust. At ang trust ay kontrolado ng isang board of trustees. 3 ang trustees na nakalista dito. Binuksan niya ang dokumento at itinuro ang mga pangalan. Trustee 1, Thomas Brennan, ikaw yun. Trustee 2, Michael Brennan, ang kapatid mo. At Trustee 3, tumingin siya sa akin ng makahulugan. Agnes Brennan, ang nanay niyo. Si Inay, si Nanay Agnes. Bigla kong naalala, buhay na buhay pa, si Inay. 72 taong gulang na siya, nakatira sa isang magandang assisted living facility sa Quezon City. Kahit na mahina na ang tuhod niya, ang isip niya ay matalas pa rin parang labaha. Siya ang laging nagpapaalala sa akin kapag nakakalimutan ko ang birthday ng mga pamangkin ko. Ayon sa batas ng trust na ito, paliwanag ni Catherine, anumang malaking desisyon tulad ng pagbebenta ng restaurant, pagpapalit ng management, o paglilipat ng shares, ay nangangailangan ng unanimous consent o pagsang-ayon ng lahat ng trustees. Ngayong wala na si Miguel, ang boto niya ay hindi automatikong napupunta kay Junjun. Napupunta ito sa estate na dadaan pa sa probate court. Ibig sabihin, pagpapatuloy ni Catherine, si Junjun ay walang kapangyarihan. Wala. Kahit patotoo ang pirma ni Miguel na alam nating hindi pa rin siya makakagawa ng desisyon kung hindi pipirma ang Nanay Agnes mo. Napatawa ako ng mapait. Ang ironiya ng tadhana. Si Junjun sa kanyang kayabangan ay kinalimutan ng taong pinakamahalaga sa pamilya, ang kanyang Lola Agnes. Ilang taon na ba niyang hindi binibisita ang lola niya? Siguro 5 taon, 10 taon? Tuwing Pasko ni hindi man lang siya tumatawag. Inisip niya na dahil matanda na si Lola, wala na itong silbi, patay na ito sa paningin niya. Pero ngayon, ang walang silbi na matandang iyon ang may hawak ng susi sa kanyang kinabukasan. At meron pa, Tomas, dagdag ni Catherine habang nagbubukas ng isa pang pahina. Hindi lang restaurant ang pinag-uusapan natin dito, ang trust, ang may-ari ng lupa at gusali. Ang gusali sa eskolta na binili niyo noong 2003? Ang lupa sa Makati kung saan nakatayo ang main branch nyo? Ang mga real estate na yan ay nasa pangalan ng trust. Sa presyo ng lupa ngayon sa Maynila, ang halaga ng mga property na yan ay higit pa sa kikitain ng restaurant sa loob ng 10 taon. Sumandal ako sa upuan. Naramdaman ko ang bigat na nawala sa aking balikat. Junjun, akala mo ay nagnanakaw ka lang ng kaldero at kawali. Hindi mo alam, sinusubukan mong nakawin ang isang imperyo ng lupa na protektado ng batas at ng iyong lola. So, anong plano natin, attorney? Tanong ko.
Ang boses ko ay puno na ng kumpiyansa. Pupunta ba tayo sa korte at ipapakita na peke ang pirma? Umiling si Catherine. Ang mukha niya ay naging seryoso ulit. Nawala ang ngiti ng tagumpay kanina at napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Oo, gagawin natin yan. Pero Tomas, may isa pa akong inaalala. Kung si Junjun at ang asawa niyang si Angelica ay kayang memeke ng legal na dokumento kung kaya nilang magbanta sa iyo sa harap ng bangkay ng tatay nila, ano pa ang kaya nilang gawin? Anong ibig mong sabihin? Ang mabilis na pagkamatay ni Miguel, sabi ni Catherine ng dahan-dahan. Sabi mo bigla na lang siyang lumala sa loob ng 6 na buwan. Stroke daw. Pero Thomas, tinanong mo na ba ang sarili mo? Natural ba talaga ang pagkamatay niya? Nanlamig ang buong katawan ko. Ang asawa ni Junjun, si Angelica, patuloy ni Catherine. Dati siyang nagtatrabaho sa pharmaceutical sales, hindi ba? May access siya sa mga gamot. May alam siya sa mga chemical. Tumingin sa akin si Catherine at sa mga mata niya, nakita ko ang isang nakakatakot na posibilidad. Isang posibilidad na hindi ko man lang naisip dahil masyado akong nagtiwala na kahit papaano may natitira pang dugo ng tao sa ugat ni Junjun. May kaibigan ako sa NBI, sabi ni Catherine. Kung papayag ka, pwede tayong humiling ng full toxicology report. Napalunok ako. Lason? Pinatay nila ang sarili nilang ama? Sa sandaling iyon ang laban ay hindi na lang tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa buhay. Ito ay tungkol sa dugo. Gawin mo, attorney, ang sabi ko. Ang boses ko ay matigas. Gawin mo ang lahat. Kung sinaktan nila ang kapatid ko, ang paghihintay ang pinakamahirap na bahagi ng laban. Pagkatapos ng pagpupulong namin ni Attorney Catherine, umuwi ako sa aking apartment na may dalang mabigat na puso. Ang salitang lason ay paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Parang isang bangungot na ayaw akong patulugin. Posible ba? Posible bang ang sarili kong kadugo ay gumawa ng ganoon kasamang bagay? Sa sumunod na 3 araw habang hinihintay namin ang resulta mula sa NBI at sa mga pribadong eksperto na kinuha ni Catherine, sinubukan kong balikan ang bawat detalye ng huling 6 na buwan ni Miguel. Kinuha ko ang lumang photo album. Tinitigan ko ang litrato ni Miguel noong nakaraang Pasko. Payat siya at sa likod niya sa litrato nandoon si Angelica, ang asawa ni Junjun. Nakahawak siya sa balikat ng kanyang piyanan. Nakangiti rin. Araw ng linggo noon, tumalaw ako sa condo unit ni Miguel para dalhan siya ng paborito niyang kare-kare. Pagpasok ko, naabutan ko si Angelica sa kusina. May hawak siyang blender. "Oh, Tito Tomas," bati niya sa akin. Ang boses niya ay matinis, parang laging nagpapakyut. "Gumagawa lang ako ng health shake para kay Daddy. Kailangan niya ng vitamins para lumakas ang resistensya niya." Health shake. Na mabuting manugang, ang sabi ng mga kapitbahay. Maalaga. Pero napansin ko rin noon na sa tuwing iinom si Miguel ng espesyal na shake na iyon, nagiging antukin siya, nagiging matamlay. Ang dila niya ay nagiging makapal at hirap siyang magsalita. Akala ko noon, epekto lang yon ng Alzheimer's. Akala ko, pagod lang siya. Diyos ko, naging bulag ako. "Catherine," sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. "Si Angelica, dati siyang medical representative, hindi ba? Anong mga gamot ang binebenta niya noon?" Narinig ko ang pagbuklat ng papel sa kabilang linya. "Sandali lang, Tomas. Heto, sa record niya nagtrabaho siya sa isang kumpanya na nagsusupply ng anesthesia at muscle relaxants sa mga ospital." Nanigas ako. Muscle relaxants, mga gamot na pampamanhid. "Tomas," sabi ni Catherine at naramdaman ko ang seryosong tono sa boses niya. "Tumawag na ang kaibigan ko sa NBI. Ang preliminary findings ay lumabas na. May nakita silang bakas ng chemical sa tissue samples na nakuha noong autopsy. Hindi ito karaniwang nadidetect kung hindi hahanapin. Succinylcholine." "Ano yon?" tanong ko. "Pero Tomas, kapag ibinigay ito ng paunti-unti o sa maling dosis, pwede nitong gayahin ang mga sintomas ng stroke, hirap sa paghinga, panghihina, at sa huli, cardiac arrest." Napaupo ako sa sofa. "Pinatay nila siya.
Pinatay nila ang kapatid ko gamit ang isang baso ng prutas at isang ngiti. Ginawa nilang sandata ang pagtitiwala ng isang ama. Gusto kong sumugod sa bahay nila Junjun. Gusto ko silang kaladkarin palabas at isigaw sa buong mundo. Ang ginawa nila, pero pinigilan ako ni Catherine. Huwag, Tomas. Huwag kang kikilos ng padalos-dalos. Kailangan natin silang mahuli sa akto. Kailangan nating ipakita na wala silang alam na natin ang totoo. Hayaan mo silang maging kampante. Hayaan mo silang isipin na panalo na sila. Tama si Catherine. Ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong mayabang ay ang hayaan silang umakyat sa pinakamataas na tuktok bago mo tanggalin ang hagdan sa paanan nila. Kaya naghintay ako. Pinunasan ko ang aking mga luha. Isinuot ko ang maskara ng isang kawawang tiyuhin na talunan at pinanood ko silang magdiwang bago ang kanilang katapusan. Miyerkules. Isang araw bago ang deadline na ibinigay ni Junjun. Pumunta ako sa main branch ng restaurant namin sa Makati. Ito ang flagship store namin. Ang dingding ay puno ng mga parangal at mga lumang litrato ng pamilya. Pero pagpasok ko, parang ibang lugar na ang napuntahan ko. Nandoon si Junjun at Angelica. Naglalakad-lakad sila na parang mga hari at reyna na nag-i-inspeksyon sa kanilang nasakop na kaharian. Si Angelica ay may hawak na tablet. Nakaturo siya sa mga dingding. Tanggalin ang mga lumang picture na yan, utos niya sa mga staff. Masyadong luma, baduy. Kailangan natin ng modern art. Gusto ko ng minimalist design, white and gold. Lumapit ako ng dahan-dahan. Nakita ko si Maria, ang aming head chef, na mahigit 15 taon nang naninilbihan sa amin. Umiiyak siya sa isang sulok malapit sa kusina. Maria, bulong ko. Anong nangyari? Tumingin sa akin si Maria, ang mga mata niya ay mugto. Sir Thomas, si Ma'am Angelica po. Gusto niyang baguhin ang menu. Sabi niya, tatanggalin na daw ang adobo at kare-kare ni Sir Miguel. Ano? Sabi niya, masyado daw ordinaryo. Gusto daw niya ng, ano nga ba yun? Molecular gastronomy? Gusto niyang lagyan ng foam at usok ang pagkain. Sir, hindi naman po tayo fine dining. Family restaurant po ito. Hinahanap ng mga suki ang luto ni Sir Miguel. Napakuyom ako ng kamao. Ang adobo ni Miguel ang puso ng restaurant na ito. Ang tatanggalin ito ay parang pagtanggal sa kaluluwa ng aming pamilya. Lumapit sa akin si Angelica nang makita niya ako. Hindi man lang siya nagmano o bumati. Oh, Tito Tomas, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin, nakapako ang mata sa tablet niya. Mabuti at nandito ka. Bukas na ang deadline mo, di ba? Anyway, sinasabi ko lang kay Maria na kailangan nating magbawas ng tao. Masyadong marami ang matatandang staff dito. Kailangan natin ng mga bata. Fresh graduates. Mas mura ang pasweldo. Mas maganda tingnan. Tiningnan ko si Junjun. Nasa likod siya, kausap ang supplier sa telepono. Nagyayabang. Oo, ako na ang boss ngayon. Padalhan mo ako ng mga imported na steak. Huwag mo nang pansinin ang mga order dati ng tatay ko. Ang kayabangan nila ay nakakasulasok. Wala silang respeto sa mga taong nagtayo ng negosyong ito. Wala silang respeto sa tradisyon. Para sa kanila, ang restaurant ay isa lamang makinang naglalabas ng pera. Gawin niyo ang gusto niyo, sabi ko ng mahina. Ngumiti si Angelica ng matamis. Buti naman at naiintindihan mo na ang posisyon mo, Tito. By the way, huwag ka nang malate bukas sa opisina ng lawyer namin, ha? Gusto naming matapos to agad para makapag-party kami sa Boracay sa weekend. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang tiyan niyang nagdadalang tao. Naaawa ako sa batang nasa sinapupunan niya. Hindi alam ng batang iyon na ang kanyang ina ay isang halimaw. Huwag kayong mag-alala, sagot ko. Darating ako at sisiguraduhin kong hindi niyo makakalimutan ang araw na iyon. Umalis ako sa restaurant na hindi lumilingon. Sa likod ko, naririnig ko pa rin ang boses ni Angelica na nag-uutos na itapon ang mga lumang dekorasyon. Sige lang, itapon niyo ang lahat. Dahil bukas, kayo ang itatapon ng tadhana palabas sa buhay namin. Huwebes, 11:00 ng umaga. Tumunog ang cellphone ko, si Junjun. Uncle Thomas, nasan ka na? Nandito na kami sa opisina ng abogado ko. Huwag mong subukang tumakas. Huminga ako ng malalim. Nasa loob na ako ng conference room ni Attorney Catherine sa Ayala Avenue.
Sa paligid ng mahabang mesa, hindi lang ako at si Catherine ang nandoon. Kasama namin si Detective Reyes ng Manila Police District, 2 ahente ng NBI, at si Daniel, ang forensic expert. Junjun, sabi ko sa telepono, ang boses ko ay kalmado at malamig. May pagbabago sa plano. Anong pagbabago? Wala tayong pinag-usapang ganyan, sigaw niya. Pumunta kayo dito sa opisina ng abogado ko. Ngayon din. Kung gusto ninyong makuha ang pirma ko, dito niyo ako kukunin. Ite-text ko ang address. Pero, wala nang pero. Pumunta kayo or walang pipirma. Binaba ko ang telepono. Pero, alam kong pupunta sila. Ang kasakiman ay parang pangaw na humihila sa kanila. Hindi nila palalampasin ang pagkakataong makuha ang kayamanan. 12:30. Pumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Junjun na nakasuot ng suit, akay-akay si Angelica. Ang mukha nila ay puno ng inis. Uncle, ano ba to? Bakit kailangan pa naming pumunta sa... Natigil si Junjun sa pagsasalita nang makita niya ang mga tao sa loob ng kwarto, nakita niya ang uniforme ng pulis, nakita niya ang mga badge ng NBI. Ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting nawala. Mula sa pagiging mapula sa galit, naging maputla ito na parang papel. Maupo kayo, utos ni Catherine. Hindi ito pakiusap. Ito ay utos. Umupo sila ng dahan-dahan. Si Angelica ay humawak ng mahigpit sa braso ni Junjun. Ang kanyang mga mata ay lumilikot. Tinitingnan ang bawat tao sa kwarto. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Junjun, pero ang boses niya ay nanginginig na. Dad, nagkaroon lang ng stroke. Sinabi na ng doktor yon. Bakit may mga pulis? Tumayo si Detective Reyes. Mr. Brennan, Mrs. Brennan, nandito kami dahil sa request na buksan muli ang investigasyon sa pagkamatay ni Michael Brennan at mayroon din kaming report tungkol sa pamimiki ng mga dokumento. Peke, sigaw ni Junjun sinusubukang magtapang-tapangan. Legal ang mga papel ko, pumirma ang tatay ko. Tahimik na inilabas ni Catherine ang report ni Daniel Chen. Inilagay niya ito sa gitna ng mesa. Junjun, sabi ko. Tiningnan ko siya sa mata. Alam nating dalawa na hindi na makahawak ng ballpen ng tatay mo noong mga panahong iyon. Traced signatures ang mga yan, peke. Walang bisa. Tumingin si Junjun sa mga papel, tapos kay Angelica. At isa pa, dagdag ni Catherine, kahit patotoo ang mga pirma na yan, wala silang silbi dahil ang may-ari ng restaurant ay ang Brennan Family Trust. At ang lola mo, si Agnes, ang may huling salita. Hindi ikaw. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Junjun. Ang trust? Bulong niya, pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Ito pa lang ang simula. Pero hindi yan ang pinakamalaking problema niyo, sabi ng NBI agent na nasa gilid. Naglagay siya ng isang folder sa mesa. Ang problema niyo ay ang toxicology report na ito. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pagsinghap ni Angelica. Alam niya kung ano ang nasa loob ng folder na iyon. Binuksan ng ahente ang folder. Succinylcholine, basa niya. Isang gamot na nagpaparalisa ng muscles at nagpapatigil sa paghinga. Natagpuan ito sa katawan ng ama mo sa napakataas na antas. At ayon sa investigasyon namin, mayroong record ng pagbili ng gamot na ito mula sa kumpanyang pinagtrabahuan mo dati, Mrs. Angelica Brennan. Tumayo si Angelica nang bigla natumba ang upuan sa likod niya. Hindi totoo yon. Wala akong ginawa. Umupo ka, sigaw ng pulis. At hindi lang yan, patuloy ni Catherine. Inilabas niya ang isang stapled na papel. Nakuha namin ang warrant para buksan ang mga deleted messages sa cloud storage niyo. Ang teknolohiya ngayon, Junjun, ay hindi marunong magsinungaling. Binasa ni Catherine ang isang text message ng malakas. Ang bawat salita ay parang hatol ng kamatayan. Hon, gumana ba ang smoothie kanina? Masyado pa siyang madaldal. Kailangan nating bilisan bago siya magbago ng isip sa mana. At ang sagot ni Junjun, dagdagan mo pa bukas, kailangan na natin ng pera. Hinahabol na ako ng mga pinagkautangan ko sa kasino. Napatingin ako kay Junjun, ang pamangkin ko. Ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang batang binigyan ko ng candy. Sugal? Tanong ko, ang boses ko ay basag na basag. Pinatay mo ang tatay mo dahil sa sugal? Napayo ko si Junjun, ang balikat niya ay nanginginig.
At bigla, bumigay siya. Hindi namin sinasadya, sigaw niya, habang tumutulo ang luha at sipon. Hindi namin gustong mamatay siya agad. Gusto lang namin siyang lituhin. Gusto lang namin siyang maging ulyanin para pirmahan niya ang mga papel. Lubog na ako sa utang, Uncle. Papatayin ako ng mga loan shark. Kaya pinili mong patayin ang tatay mo kaysa harapin ang mga problema mo? Ang galit ko ay sumabog. Hayop ka, Junjun! Hayop kayo! Siya ang may kasalanan, turo ni Junjun kay Angelica. Siya ang naghalo ng gamot. Sabi niya ligtas yun. Sabi niya pampatulog lang. Anong ako? Sigaw pabalik ni Angelica. Ikaw ang nagpumilit. Ikaw ang nagsabi na kailangan natin ng pera para sa luho mo. Ikaw ang demonyo. Nagkasigawan sila, nagtuturuan, sinisisi ang isa't isa habang ang katotohanan ay lumalabas sa kanilang mga bibig. Nakakaawang tingnan. 2 taong nagsumpaan ng pag-ibig sa harap ng altar, ngayon ay naglalaglagan para iligtas ang sarili. Tama na yan, utos ni Detective Reyes. Senyas niya, lumapit ang 2 pulis, inilabas nila ang posas. Ang tunog ng metal na kumakaskas ay napakalakas sa tahimik na kwarto. Pinanood ko silang posasan, si Junjun, si Angelica. Uncle, tulungan mo ako? Iyak ni Junjun habang hinihila siya palabas. Uncle, parang awa mo na. Pamilya tayo, anak ako ni Miguel. Tumingin ako sa kanya. Ang puso ko ay durog na durog, pero ang isip ko ay malinaw. Anak ka nga ni Miguel, sabi ko ng mahina. Pero noong araw na pinili mong ilagay ang lason sa inumin niya, noong araw na yon, naging ulila ka na. Wala kang ama. At ngayon, wala ka na ring tiyuhin. Isinara ang pinto na tahimik ang kwarto. Naiwan akong nakaupo sa tabi ni Catherine. Sa labas ng bintana, ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng Maynila. Ang syudad ay patuloy sa paggalaw. Ang mga sasakyan ay bumubusina, ang mga tao ay naglalakad. Pero para sa akin, ang mundo ay huminto, katarungan. Nakuha ko na ang katarungan. Pero bakit ganito kabigat? Bakit walang saya? Dahil sa huli, kahit na nakulong ang mga pumatay, hindi na nito maibabalik ang kapatid ko. Hindi na nito maibabalik ang mga tawa namin sa kusina. Ang tanging naiwan sa akin ay ang alaala at ang responsibilidad na itama ang lahat ng pagkakamali. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tumingala ako sa langit. Miguel, bulong ko, tapos na, makakapagpahinga ka na. 6 na linggo. Ganoon katagal ang itinagal ng paglilitis. 6 na linggo ng pagpasok at paglabas sa korte. 6 na linggo ng paghukay sa mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Sa loob ng 6 na linggong iyon, nakita ko kung paano unti-unting gumuho ang pagkatao ni Junjun at Angelica. Noong una, matapang pa sila. Nakasuot pa rin sila ng magagarang damit. Itinatanggi nila ang lahat. Sinasabi nilang wala silang alam. Sinasabi nilang biktima lang sila ng pagkakataon, ngunit ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong gawin mong pagharang, hahanap at hahanap ito ng daan para lumabas. Ang mga ebidensya ay napakatibay. Ang forensic report tungkol sa peking pirma. Ang toxicology report na nagpapatunay sa lason sa katawan ni Miguel. At ang pinakamatindi sa lahat, ang mga text messages nila sa isa't isa, ang mga mensahe kung saan pinag-uusapan nila ang buhay ng aking kapatid na parang isang negosyo na kailangang isara. Noong araw na binasa ng hukom ang hatol, tahimik ang buong sala. Rinig mo ang paghinga ng bawat tao, reclusion perpetua, habang buhay na pagkakulong. Iyon ang parusa para kay Junjun. Walang parol, walang kalayaan. Ang batang pinalaki ko, ang batang tinuruan kong maglakad ay tatanda at mamamatay sa loob ng malamig na pader ng bilibid sa Muntinlupa. Si Angelica naman ay hinatulan ng 20 hanggang 40 taon. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang marinig niya ang hatol, ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang walang kamuwang-muwang na bata. Ipapanganak siya sa loob ng kulungan. Lalaki siya na ang alam niyang katotohanan ay ang kanyang mga magulang ay mga mamamatay tao. Nang ilabas sila ng mga pulis sa korte, hindi na tumingin sa akin si Junjun. Nakayuko na lang siya. Ang kanyang yabang, ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang pangarap,
na maging hari ng aming imperyo. Lahat ay naglaho. Naiwan akong nakaupo sa bangko ng korte, katarungan. Yan ang tawag nila dito. Pero bakit parang walang nanalo? Wala akong naramdamang saya. Wala akong naramdamang tagumpay. Ang naramdaman ko lang ay isang malawak at malalim na espasyo sa aking dibdib. Iwak ang espasyo kung saan dapat naroon ang aking kapatid. Ang espasyo kung saan dapat naroon ang isang masayang pamilya. Hustisya ay naibigay. Pero si Miguel ay wala na. Hindi ako kaagad bumalik sa restaurant. Hindi ko kaya. Paano ko haharapin ang lugar na yon? Ang lugar kung saan tumayo si Junjun at Angelica para magplano ng masama? Ang lugar kung saan nila nilason ang isip ng mga empleyado. Ang bawat sulok ng restaurant ay may multo ng kanilang pagtataksil. Kaya nanatili muna ako sa aking maliit na apartment sa Sampaloc. Sa loob ng 2 buwan, namuhay ako ng tahimik. Nagbasa ako ng mga lumang sulat ni Miguel. Tiningnan ko ang mga litrato noong mga bata pa kami, noong naglalaro pa kami sa kalsada ng Binondo na walang iniisip kundi ang merienda sa hapon. Hinayaan ko ang sarili kong magluksa. Hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Dati, akala ko ang pagiging matatag ay ang hindi pag-iyak. Mali pala ako. Ang tunay na katatagan ay ang pag-amin na nasasaktan ka at ang pagpili na bumangon muli kahit na masakit. Isang umaga sa buwan ng Abril, nagising ako na may ibang pakiramdam. Ang sikat ng araw na pumasok sa aking bintana ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay mas presko. Alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Tinawagan ko si Attorney Catherine. Catherine, sabi ko sa telepono, gusto kong baguhin ang trust. Gusto kong baguhin ang lahat. Natahimik siya sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin, Tomas? Gusto mo bang ibenta ang mga restaurant? Hindi, sagot ko. Ang mga restaurant ay mananatili, pero hindi na para magpayaman. Ayoko na sa pera, Catherine. Ang pera ang pumatay sa kapatid ko, ang pera ang sumira sa pamilya ko. So, ano ang plano mo? Huminga ako ng malalim. Gusto kong magtayo ng scholarship fund, ang Miguel Brennan Culinary Scholarship, para ito sa mga kabataan sa Tondo, sa mga batang galing sa mahihirap na pamilya na nangangarap maging chef pero walang pera pang-aral. Naramdaman ko ang ngiti ni Catherine kahit hindi ko siya nakikita. Napakaganda niyan, Tomas. Siguradong matutuwa si Miguel. Hindi lang yon, dagdag ko. Gusto kong gawing teaching restaurant ang main branch natin sa Makati. Hindi na ito basta negosyo. Ito ay magiging paaralan. Ang mga scholar ang magpapatakbo ng kusina. Tuturuan natin sila hindi lang kung paano magluto ng masarap na adobo o mechado. Tuturuan natin sila kung paano magpatakbo ng negosyo ng may dangal, ng may integridad. At ang kita, tanong niya, lahat ng kita. Bawat sentimo, mapupunta sa scholarship fund at sa isang bagong foundation, ang Brennan Foundation for Alzheimer's Research. Walang pamilya ang dapat dumaan sa pinagdaanan namin ni Miguel. Walang kapatid ang dapat makalimot. Tinulungan ako ni Catherine na ayusin ang lahat. Mabilis kaming kumilos. Noong sumunod na taglagas, ipinadala namin ang unang 5 estudyante sa pinakamagandang culinary school sa bansa. Sagot namin ang lahat. Matrikula, tirahan, gamit. At ang main branch ng restaurant, pinuksan namin itong muli. Pero sa pagkakataong ito, wala nang mga nagyayabang na manager. Ang kusina ay puno ng mga batang estudyante. Mga batang may gutom sa kaalaman, mga batang may respeto sa tradisyon. Ang araw ng pagbubukas ng Miguel's Kitchen ay isang araw na hinding-hindi ko makakalimutan. Inimbitahan ko ang isang panauhing pandangal, ang pinakamahalagang tao sa buhay namin, si Inay, si Lola Agnes, 72 taong gulang na siya. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, ang kanyang buhok ay kasing puti ng bulaklak ng sampagita. Mahina na ang kanyang katawan, pero ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Tinulak ko ang wheelchair niya papasok sa kusina, ang amoy. Iyon ang una niyang napansin, ang amoy ng bawang na ginigisa sa mantika, ang amoy ng sibuyas, ang amoy ng kamatis na dahan-dahang kumukulo. Ito ang amoy ng kanyang kabataan. Ito ang amoy ng aming tahanan. Inay, bulong ko sa kanya, may gusto akong ipakilala sa inyo. Tinawag ko ang isa sa aming mga scholar, si Marco.
Isang 16 anyos na binatilyo mula sa Smoky Mountain. Mahiyain siya, pero masipag. Siya ang napili kong magluto ng espesyal na recipe ni Inay sa araw na ito. Marco, sabi ko, ito si Lola Agnes, ang may-ari ng recipe na niluluto mo. Namutla si Marco, sa kaba. Magandang umaga po, Lola, bati niya, sabay nagmano. Ngumiti si Inay at hinawakan ang kamay ng bata. Ang kamay ni Inay na kulubot at ang kamay ni Marco na puno ng peklat at kalyo. Sige na, hihon, sabi ni Inay. Ang boses niya ay mahina pero malinaw. Patikim nga ng luto mo. Kumuha si Marco ng isang maliit na mangkok. Nilagyan niya ito ng kanin at pinuhusan ng mapulang sarsa. Ang sarsa ng mechado na si Miguel ang dating nagluluto. Ang sarsa na naging dahilan kung bakit kami nakilala. Inabot niya ang kutsara kay Inay. Tahimik ang buong kusina, ang mga estudyante, ang mga staff, si Attorney Catherine, lahat kami ay nakatingin. Isinubo ni Inay ang pagkain. Pumikit siya, ngumuya ng dahan-dahan. 1 segundo, 2 segundo, at pagkatapos nakita ko ang isang butil ng luha na tumulo sa pisngi ni Inay. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Ang tingin na iyon ay tumagos sa aking puso. Tomas, sabi niya, nandito siya, napaluha ako. Po? Ang kapatid mo, sabi ni Inay habang nakahawak sa kamay ko ng mahigpit. Nandito si Miguel, nalalasahan ko siya. Ang pagmamahal niya, ang tiyaga niya, nasa sarsa na ito. Humarap si Inay kay Marco at sa iba pang mga estudyante. Salamat, sabi niya. Akala ko nawala na ang lasang ito noong nawala ang anak ko, pero pinuhay ninyo siya ulit. Ipinagmamalaki ko kayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya ni Miguel. Parang nakatayo siya sa tabi ko, suot ang kanyang apron na may mantsa, nakaakbay sa akin at nakangiti. Ang galing mo, kuya. Parang naririnig ko ang boses niya. Ang galing ng ginawa mo. Ito ang tunay na pamana, hindi ang 450 milyong piso. Hindi ang mga gusali, hindi ang mga lupa. Ang tunay na pamana ay ang kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. Ang tunay na pamana ay ang pagpasa ng kaalaman at pagmamahal sa susunod na henerasyon. Si Junjun sa kanyang kasakiman ay inakalang nananakaw niya ang Brennan's Restaurant. Hindi niya naintindihan na ang restaurant ay hindi lang bato at semento, ito ay puso, ito ay kaluluwa, at ang mga bagay na iyon ay hindi mananakaw ng sinuman. Minsan, nakakatanggap ako ng sulat galing sa bilibid. Galing kay Junjun. Nakikita ko ang sulat kamay niya sa sobre. Minsan makapalang sulat, minsan manipis. Inilalagay ko ang mga sulat sa isang kahon sa loob ng aking aparador. Hindi ko binubuksan, hindi ko binabasa. Marahil humihingi siya ng tawad. Marahil humihingi siya ng pera. Marahil sinisisi pa rin niya ang mundo sa nangyari sa kanya. Hindi ko alam. At sa totoo lang, hindi ko pa kayang alamin. May mga sugat na masyadong malalim para gumaling agad. May mga pagtataksil na masyadong masakit para patawarin ng ganoon lang kabilis. Ang pagpapatawad ay isang proseso at hindi ko pipilitin ang sarili ko kung hindi pa ako handa. Sa ngayon, sapat na sa akin ang kapayapaan. Sapat na sa akin na tuwing umaga, pagpasok ko sa restaurant, nakikita ko ang 5 bagong scholar na abala sa paghihiwa ng sibuyas. Nakikita ko ang kinang sa kanilang mga mata habang natututo silang magluto. Naririnig ko silang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap na balang araw, iaahon nila ang kanilang pamilya sa hirap tulad ng ginawa namin ni Miguel noon. Ito ang aking kaligayahan. Ito ang aking tagumpay. Ang pera ni Miguel na naging dahilan ng kanyang kamatayan ngayon ay nagbibigay ng buhay sa iba. Ang kasamaan ay naging pataba para tumubo ang kabutihan. Mga kaibigan, narito ang natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito. At gusto kong pakinggan ninyo ito ng mabuti, lalo na kayong mga kasing edad ko. Ang kasakiman ay maingay. Ito ay parang bagyo na sumisira sa lahat ng madaanan nito. Ito ay bulag at padalos-dalos. Gumagawa ito ng mga pagkakamali dahil minamaliit nito ang mga tao. Pero ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig sa pamilya at sa kapwa, ito ay tahimik, ito ay matiyaga, ito ay parang ugat ng matandang puno ng nara. Mabagal lumaki, pero matibay. Hindi kayang tumbahin ng hangin, hindi kayang tangayin ng baha.
Si Junjun ay nagtangkang magnakaw ng restaurant, pero nabigo siya dahil hindi mo pwedeng nakawin ang isang bagay na itinayo sa pundasyon ng tunay na pagmamahal. Maaari mong pekein ang pirma, maaari mong lasunin ang katawan, maaari mong subukang agawin ang pangalan, pero hindi mo mapapatay ang alaala ng isang mabuting tao. Ngayon, bago tayo magtapos, may huling tanong ako sa inyo. Kayo ba ay naging saksi na rin sa pagkawala ng isang mahal sa buhay dahil sa sakit o dahil sa kasakiman ng iba? Naranasan niyo na bang ipaglaban ang alaala ng inyong pamilya laban sa mga taong ang nakikita lang ay ang inyong pera? Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Huwag kayong mahiya. I-comment ninyo sa ibaba ang inyong karanasan. Ang inyong mga kwento ay magsisilbing aral sa iba. Ipaalala natin sa mundo na tayong mga nakatatanda, tayo ay hindi basta-basta, tayo ay may kwento, tayo ay may lakas. At pakiusap, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Gilded Vengeance. Dahil dito naniniwala tayo na ang pinakamatamis na ganti ay hindi ang paggawa ng masama. Ang pinakamatamis na ganti ay ang paggawa ng mabuti. Ang pinakamatamis na ganti ay ang siguraduhin na ang mga taong sumira sa atin ay makakalimutan ng kasaysayan, habang ang mga taong sinaktan nila ay aalalahanin magpakailanman. Ako si Tomas. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam.